count of 10. George Foreman looks up at the heavens. He is once again down on his knees to pray. Pag-uusapan natin ngayon ang isa sa mga pinakamakasaysayang comeback sa history ng boxing, na kung saan napatunayan na may mga pagkakataon talagang hindi nagiging hadlang ang edad para magtagumpay ang isang boksingero sa laban. Ang pag-uusapan natin ngayon ay isa sa mga best heavyweight boxers of all time, ang hard-hitting heavyweight na si Big George Foreman. Si Foreman ay isa sa mga itinuturing na Big 3 ng heavyweight boxing noong 1970s. Ang panahon na kung saan ay talagang naghaharap-harap ang mga top contenders sa bawat dibisyon. Hindi kagaya ngayon na masyado ng mapolitika at madaming dahilan kung bakit hindi nagkakatapat ang mga malalakas sa dibisyon. Unang sumabak sa pro boxing si Foreman noong June 1969. Nakapagtala siya ng record na 40 wins at walang talo sa loob ng 5 taon. Naputol lang ito noong makaharap niya si Muhammad Ali noong October 1974. Pero bago pa man maganap ang laban kay Ali, marami nang pinatumba itong si Foreman, at isa na nga dyan ang nooy undefeated at undisputed heavyweight champion na si Joe Frazier, ang unang nagpatikim ng talo kay Muhammad Ali. Naganap ang laban nila Foreman at Frazier noong January 22, 1973, 2 taon matapos talunin ni Frazier si Ali. Challenger si Foreman dito. Hawak ni Frazier ang WBA, WBC at The Ring heavyweight titles. Hindi inaasahan ang naging resulta ng laban dahil si Frazier ang favorite sa laban na to. Pero 2 rounds lang ang kinailangan ni Foreman para i-dispatcha ang undefeated, undisputed champion. Gaya nga ng nakita nyo mga bossing, 6 na beses pinabagsak ni Foreman si Frazier bago itinigil ng referee ang laban. Nagmukhang tomato can si Frazier sa harap ni Big George. Pero bumilib din ako kay Frazier sa laban na to dahil kahit ilang beses siyang pinabagsak ni Foreman ay paulit-ulit siyang bumabangon at talagang makikita mo na gusto niyang tapusin ang laban. Sa kasamaang palad, masyadong naging malakas si Foreman para sa kanya. Hinirang si Foreman na bagong undisputed heavyweight champion. Pero hindi nagtagal sa kanya ang mga titulo dahil naagaw din ito ni Muhammad Ali noong sumunod na taon. Dito rin nakatikim ng unang pagkatalo si Foreman. Mahigit 1 taong nawala sa eksena si Foreman matapos siyang matalo kay Ali, hanggang sa magbalik siya noong January 1976 at nakapagtala siya ng 5 sunod-sunod na panalo. Isa dito ay ang rematch kay Joe Frazier na kagagaling lang sa bakbakan kay Muhammad Ali sa Trilla in Manila. Panalo ulit si Foreman sa rematch kay Frazier via 5th round TKO. March 17, 1977. Nakaharap ni Foreman si Jimmy Yang. Ito ang laban na nagkaroon ng malaking epekto sa buhay ni George Foreman.
Natalo si Foreman sa laban via decision. Sinabi niya na nakaranas siya ng spiritual awakening at tinawag siya ni Kristo. He's bleeding where they crucified him. They looked at me and I started screaming and haven't stopped since. Jesus Christ is coming alive in me. At simula noon ay naging born again Christian na siya at naging preacher pa sa kanilang simbahan. Tumigil siya sa pagboboxing at ibinuhos ang oras sa kanyang bagong buhay. Pero hindi lang sa simbahan naging aktibo si Foreman. Ipinatayo niya ang George Foreman Youth and Community Center para matulungan ang mga kabataan na makaiwas sa masamang bisyo. Sa kasamaang palad, hindi madaling mag-maintain ng ganitong facility. Ayon kay Foreman, halos maubos ang lahat ng naipon niya sa pagboboxing para lang mapanatiling bukas itong youth center. Ultimo ipon niya para sa mga anak niya ay nagalaw niya na rin. The rest was to start a youth center and it took every dime I had to keep that place open. Money that I had set aside for my kids to live happily ever after. This was the reason I had gone back into boxing in the first place. At matapos nga ang 10 taon na pamamahinga sa boxing, ay naisipan niyang bumalik sa kagustuhan niyang mapanatiling bukas ang youth center na ipinatayo niya. Pero hindi naging maganda ang pagtanggap ng mga boxing fans sa desisyon na to. Para sa kanila, isang malaking pagkakamali na bumalik pa si Foreman sa boxing. Dahil 38 years old na siya at 10 taon nang hindi lumalaban. Pero pinatunayan ni Foreman na hindi hadlang ang edad sa kanyang pagbabalik sa boxing. At nagawa niyang manalo sa kanyang unang laban sa loob ng 10 taon. Ito ang naging umpisa ng kanyang makasaysayang pagbabalik. Dahil matapos ang laban na to, nanalo pa ulit si Foreman ng sunod-sunod na beses. Hanggang sa umabot na ng 24 ang lahat ng panalo niya simula nang bumalik siya sa boxing. Nagmukha pa nga siyang mas malakas dito kaysa noong kabataan niya. Dahil dyan, nagkaroon si Foreman ng pagkakataon na sumabak sa championship fight laban sa nooy undisputed heavyweight champion na si Evander Holyfield. 42 years old na si Foreman sa laban na to. Natalo siya via unanimous decision, pero hindi siya pinanghinaan ng loob at nagpatuloy pa rin sa paglaban. Taong 1993, sa edad na 44, muling sumabak sa championship fight si Foreman. Laban naman ito sa batang heavyweight prospect na si Tommy Morrison para sa vacant WBO heavyweight title. Nabigo na namang manalo si Foreman at kagaya kay Holyfield, natalo uli siya via unanimous decision. Pero katulad ng inaasahan, hindi pa rin dito natapos ang biyahe ni Foreman. Matapos ang laban kay Morrison, sumabak na naman siya sa championship fight. Taong 1994 at sa edad na 45, hinarap ni Foreman ang nooy undefeated, unified champion na si Michael Moorer, ang boksingero na siyang tumalo kay Evander Holyfield. Sa puntong ito, wala na ang kabataan kay George Foreman. Ang tanging bitbit niya na lang sa laban na to ay ang kanyang tibay at lakas ng mga suntok. Marami ang duda na mananalo si Foreman dito dahil kung si Holyfield nga na tumalo sa kanya ay tinalo ni Michael Moorer, paano pa kaya si Foreman na 45 years old na? At pagdating nga sa laban, ipinakita rin talaga ni Moorer na siya ang kampiyon at hindi niya basta-basta ibibigay ang titulo kay Foreman. Halos naging one-sided ang laban dahil hindi makasabay si Foreman sa bilis ni Moorer. Gutom manalo si Moorer sa laban na to dahil may kailangan siyang patunayan. Maraming tao ang hindi siya kinikilalang kampiyon noong talunin niya si Holyfield. Sa imbes kasi na mapunta ang atensyon sa pagkapanalo niya sa laban na yon, ay biglang umingay ang mga balitang may iniindang sakit si Holyfield kaya siya natalo kay Moorer. Dinamdam ito ni Michael Moorer. At sa kagustuhan niyang patunayan sa mga tao na talagang isa siyang kampiyon ay nilabanan niya si Foreman na nung mga panahon na to ay kinatatakutan pa rin kahit wala na sa prime. Pero naging isang malaking pagkakamali ang kalabanin niya si Foreman. Naging matyaga si Foreman sa laban na to at naghihintay lang ng tamang pagkakataon para umatake. Still fighting at a pace that
There's another more around, but Foreman's still there. Still looking. Gonna bring you back to boxing basics. There's some of the replays. Classic Michael Moore, a cow lunge with his own right hand. That's a good shot. George with no repel so far for George Foreman, I think. Good jabs. Michael Moore needs to go back to working. That's it! It's a short right hand! There is no way he's getting up from that! Solid ang ibinigay na suntok ni Foreman kay Moorer at hindi na nito nagawa pang bumangon. Panalo si George Foreman sa edad na 45. Siya ang pinakamatandang boksingero na naging heavyweight champion at nung mga panahon na to, siya rin ang oldest boxer to win a title. Bago ito mabura ni Bernard Hopkins noong 2011. Lumaban pa naman si Foreman pagkatapos kay Moorer at nagawa pa niyang manalo ng 3 sunod-sunod bago siya matalo kay Shannon Briggs sa isang kontrobersyal na desisyon noong 1997 at dito na siya tuluyang nagretiro sa boxing. Does that mean that, George, that this essentially is it? I don't think I'll be boxing again. I don't need that anymore. I had fun tonight. At oo nga pala mga bossing, alam kong itatanong nyo kung bakit hindi sila nagkaharap ni Mike Tyson. Ang totoo niyan mga bossing, ayaw siyang labanan ni Mike Tyson dahil bad match-up ang style ni Foreman para sa kanya. At the same time, natutuwa rin si Foreman na takot sa kanya si Tyson dahil ang totoo, ayaw din niyang labanan si Iron Mike. So he was scared of you and you were glad that he was scared of you. Amen, preacher. Why do you think he was scared of you? Tyson was very smart. Custody Amata and Tyson were a smart team. Hindi biro ang na-accomplish ni George Foreman. Tunay ngang isa siya sa mga greatest boxers of all time sa loob at labas ng ring. At hindi katulad ng ibang mga boksingero na naghirap matapos magretiro, si Foreman ay mas mayaman pa ngayon kaysa noong nagboboxing pa siya. Dahil noong kasagsagan ng kanyang pagbabalik, natuto din siyang pagkakitaan ng kanyang muka at pangalan, kung ano-anong racket ang pinasok niya. At ang pinakapumatok nga dito ay ang George Foreman Grill o yung ihawan o lutuan na lalong nagpayaman sa kanya. Ayos na rin mga bossing, di ba? So anong masasabi nyo sa napakagandang karir nitong si Big George Foreman? Comment nyo yan at pag-usapan natin. Maraming salamat.